Network Entertainment. Hello! Hello! Welcome to another episode of Bago Matulog with Red Oliero. Si Andren ay tuliro na. Okay ka lang, Hindi, Andren? okay lang ako. Iniisip ko lang yung namatay kasi pusa ako eh. So, Hindi mo Hindi naman nga. pusahin. Ito ba? Sobrang pangit ng simula ng episode. Eh. Wala ko kwenta. Namatay pusa ako eh. Okay, let's make jokes. Ilan taon na pusa mo? May pusa ka ba talaga? hindi siya namatay. Nakakatawa lang siya sabihin. Na namatay yung pusa mo? Yung una lang narinig eh. Hindi, tototohanin ko yan, sasaksakin ko yung pusa. Kung nanood kayo ng video, alam niyo na ang aming guest ay si Ryan Rems. Sultan. Second guesting mo, pare. O, Zoom ba yung una? Hindi ko matandaan. Parang Zoom Zoom. nga. Oo. Oo. So, bira ako naman. Dahil si Rems, pare. Halos every other week nakikita ko siya kasi nagte-tetrino tayo, di ba? Oo. Tapos minsan nanood pa kami ng sine together. Ano yung pinanood nyo? Rambo. Nanood kami Rambo. Akas ng Rambo ba? Oh. Anong Rambo to? Yung huling Rambo. Yung matanda na siya. Last Blood. 1 hour, 15 minutes lang ata yun. Pero, satisfied Sulit naman ako eh, eh. oh. Oo. Napanood ko rin yun. Tangin na Para siyang brutal na Home Alone. Oo. Ito eh. Pag-apak mo sa grease, may shotgun ka sa mukha. Yung ba sa mga Home Alone parang, uy, mainit yung doorknob. Doon putang ina, parang nahulog siya sa mga kutsilyo eh. Parang ganun yun yan. Shotgun sa bibig action. Napana yung kalaban. Parang napanood ko siya. Grabe yung ending, yung fatality niya. Oo. Totoo. Kinuha yung puso eh. Puta ina. Maganda yung Last Blood. Okay siya. Para siyang Fuck the critics. Oh, but very satisfying. ano ba yung sabi ng critics? Wala It's raw like kwenta. 27% sa Rotten Tomatoes. Talaga? It's very not well rated. Talaga? Akala ko maganda Kaya nga hindi ako nun. maniniwala sa Rotten. Sobrang nag-enjoy kami Ako nun. din. Doon ko rin nalaman na sobrang sagad sa likod manood ng sine si Ryan Rems. Oo. As in, Rems, bili kang ticket. Nauna siya nun. Rems, bili kang ticket. Tapos, putya yung pinaka-back row yung binili. Sobrang, ang lit na screen, nakakaburat eh. Tangin na kasi, ang pinakaayo ko kasi may paa sa likod ko. Kaya gusto kong pumatay ng taong naglalagay ng Para paa sa likod eh. nasa promenade tayo na wala maglalagay ng paa sa likod mo. Hindi pag na-trigger kasi ako ng putang ina eh. Kaya ayoko talaga kahit yung girlfriend ko pag sinasabi niya nood tayong sine, Tapos sinasabi ko nagtataas ng ayoko. paa. Tawagin mo na lang mga kaibigan mong bading nood kayo. Pero marami na ako napanood nanood din tayo ng Creed dati eh. Oo. may mga times talaga na pag maaga ka sa gig, magpapatay ka ng oras eh. Alam mo yun? May mga ganun talaga. Pero teka, we digress. Ang dahil nandito si Rems ngayon, meron tayong special topic which is health. Health. O importante ang health. Oh, dude. Mhm. Healthy ka ba? Would you say? Sobrang hindi, dude. Ikaw ba, Rems? Meron ka bang ailments ngayon? Pag inasma lang ako, nakaka-anxiety lang. Yun lang. Malala yung asthma mo eh, no? As in, Malala. ikaw ba yung tipong may nebulizer inhaler at hand parate, ganun? Wala kang inhaler ngayon? Meron ako sa bag. Oh, Like Symbicort, ganun? Symbicort. Oo. Tsaka salbutamol na Solmux. Pero Bronco. ano ka lang, pag symptomatic ka lang or everyday mini-maintain mo na. O pagka medyo may nararamdaman ako, nag-i-inhale ako. Pero pagka malala yung asthma ko, nahirapan ako matulog kasi baka huling tulog ko na yun eh. Kasi ganun mamatay yung mga rockstar, di ba? Nagtuchoke sa tulog. Si Alexio, like isang komedyan namin na medyo... Hindi siya mahirap, nahihirapan lang siya huminga kasi mataba siya. Grabe, like may isang... Ano ba sinasabi mo? Hindi, kasi may apnea eh. Like nung nakikita, katabi ko siya natutulog. Tapos, meron siya ganun. Hindi ka. Oh, dude, like nung putang yun. Ako pag pagod tsaka sobrang lasing, medyo malala yung hilig ko. Exactly. Hindi ko alam kung bakit kung lasing ka. Ba't nga ba ganun? Alam mo ba yun, Rems? Dahil ikaw pinaka-healthy dito. Alin? Bakit lasing ka, pag lasing ka or pagod ka, sobrang lakas ng hilig mo? Para nakapaligid mo, hindi ka storbo eh. Iwan ka na lang eh, no? Oo. Ano nag-trigger ng asthma mo? Oo nga. Minsan puyat. Pag sunod-sunod na puyat, nung naalala ko nung gabi-gabi akong hanggang madaling araw na Simpsons at Family Guy. Tapos, parang humina baga ako. Ayan. as in, hindi ka makahinga? Hindi, uubuhin muna ako, tapos unti-unti na siyang magiging asthma. Putsa, nalalahan na. Dahil nagpuyat ka lang? Oo. Grabe yun. Well, yung puyat din daw, kung parati kang puyat,
Ang tataba ka daw. Teka lang, di pa tayo nag-intro. Yes, yeah. Ang galing. Oo nga, okay. So, pag-uusapan natin tong life-altering and life-changing ailments namin right after this very unnecessary OBB. And we're back. Ang galing, grabe. Ganda. Sobrang lupit ng ano na yun. Oh, yung bagong team song natin kay Kublai Khan. Yung bagong team song natin featuring Curtis Smith and Curtis. Where did you pull that out? Curtis Smith and Ben and Ben. Yung kalang collaboration. De, joke lang. Okay, ailments pare. Alam ko, it's very well known sa podcast na to na diabetic kami ni Andre. Hindi nga. Full on. Ano yung ba alam? Nagtuturok na ba kayo? Hindi naman turok. Hindi Hindi pa naman insulin level. Siguro nag-metformin na ako. Ako din. Tapos pinalitan nila. Pinawang mas mahina. Metformin, di ba Sakit sa tiyan ng metformin. kontrabulate yan? Ano yan? Hindi, gago. Sirat. Pambaba ng Sino mo sugar kasi yun. nabubulati ba yan? Sana nga may bulate ako eh. Pumutok na yung mga bulati. Pero metformin, medyo, naalala ko na nagme-metformin ako. Sakit sa tiyan. Tuyo yung dila mo. Tuyo yung dila mo Yun parate. pinakayo. Para saan ba yun? Sa... Pambaba ng glucose. Sugar. Yeah. Kasi iba yung glucose sa insulin eh. Yeah. If I remember correctly sa nursing knowledge ko, yung Oo nga pala, nurse pala to. Oh. Walang Sige. kwentang nurse. World's worst health worker. Dapat may plaki si Gagong gano'n. Yun yung introduction sa'yo dapat. Ladies and gentlemen, the world's worst health worker. Ang nagpapatunay na sira ang sistema ng health workers. Tangina na parang naging registered nurse ka, pare. Nakapasa lang ako sa Buti board. meron kang self-awareness na hindi i-practice yun. Oh, dude. May napatay ka siguro, Dude, no? nanginginig yung kamay ko pala. Magsasaksa. Yung isa parang nagpatato eh. Sir, sorry. Gago sa apocalypse, mapapakinabangan ka. May alam ka eh. May know-how ka eh. alam ka. Kaya mo magswero? Gago nung huli kong ospital, nakalimang attempt sila swero sa akin, pare. Hindi, mahirap kasi kung mataba ka eh. Sakit eh. Oh, kasi yung veins mo mahirap makita. Tapos may mga tao na tipong, attempt po ako, sir, Tapos sobrang mintes. Talaga? Ako nga Bad. nagsuswero sa sarili Baka ko. yung mga nagtitrain. Kaya hindi ako nag-heroin. Feeling ko nagtitrain. Yung mga nagtitrain. Wala akong ugat eh. Mga nag-OJT yung mga binigay sa'yo. Hindi, pare. Tapos sa dulo, kailangan kong, parang tinanong nila, pwede tayo kumuha ng anesthesiologist just para lang swerohan ako. Tangina. Pare, So, tuturukan ka para Doon hindi mo nagbayad ako maramdaman ng professional fee ng isang doktor para lang maswerohan ako. Para makita lang ugat mo. Pero Mahirap na-cover naman yung insurance ka. Okay lang. Pero yun nga, ang hirap eh. Tangina. Medyo wild. Naka-anim yata ako. Parang dito. Ang bobobo nila, no? Pag ginumahan ka ng parang Ultimate Warrior, lalabas naman yun. Ang bobobo nila. Actually, nung ginugumahan ako, parang naiilang sila kasi baka masyadong masikip. Kasi uumbok ka agad eh. Kaya feeling ko hindi lumilitaw yung ugat. Sinabok ka mukha niya si Ultimate Warrior sa daming response. Dapat pala bumili ako ng mga gamitin mo tong tassel bicep bands ko. Oh, tangina, oh. Di ba bakita yung ugat ni Ahmed Johnson, pare? Tayo na. Pare, yung kay Ultimate Warrior, di ba sinasabi nila, masyado daw masikip yung band niya, kaya pumatok daw yung bicep niya nung binuhat niya si Yokozuna. Andre pala. Kasi sabi nga Yokozuna, habang tinagmamatch yung timeline. Oo. Dito yun, by the way, kung naniniwala ka na napaka-bobo mo, I think umalis si Ultimate Warrior kasi Dahil sa pera. Sa pera at sa substance abuse. Hindi masyadong astig yung totoong story. Oo nga. Okay. Ikaw, wala ka bang gamot? Salbutamol nga lang. Ano yung salbutamol ulit? Gamot sa asthma. Solmux Bronco yung paborito ko. Tsaka Symbicort. Yun yung alam mong pag pag tumatanda ka na, meron ka ng paboritong, ako may paborito na akong Prazol, Rizek. Tsaka Montelukas na 4 mg. Ano yun? Anong ginagawa nun? Para mag-expand yung lungs ko. Hindi ka nag-attempt mag-herbal shit. Bukod sa marijuana. Marijuana? Ano yun? Hindi, pero like yung mga kunwari. Kasi ako nag-ano pala ako. Nagsasambong ako. Kasi di ba may kidney stone ako. Yun ang una kong maintenance.
Kasi stone former yung pamilya namin. Wala. Tangina, ang angas, parang kami stone formers. Kala mo puta para kami magiging the thing eh. No? Tapos puta, may kidney stone lang pala. Kami mga stone formers. Nagano ka ba? Nagkagano ka na ba? Sa bato? Wala. Wala pa. Sa buhay ko, less than 20 times lang ako nagbato eh. Hindi yun. Rems, ibang bato. Yung sinasabi na. Alam ko nakapagbatawan. Nakita ko siya first hand. Noong una nga parang hindi ko pa alam kung ano yung itsure. So naglabas siya ng aparato niya. Ganun lang pala yun. Tapos like, parang, wow, nagdo-drugs siya. Kasi I don't consider weed as drugs eh. Talaga? Like, kunwari may nagwo-weed, cool pa siya. Pero pag may naglabas na ng foil, wow, dude. Alam mo, Biglang, pro ako legalization and whatever Yeah. and yung recreational use of marijuana. Pero parang masyadong over sa akin na sinasabi, dito drugs ba? it is a drug. Dude, nag-iiba kaya yung nag-iiba kaya yung na-warp kaya yung Like, ano mo. in the same way, alcohol is a drug. Naniniwala ka ba na dito drug ba? Halaman lang to. Ganun ka ba? Ganun ka bang klaseng supporter? It's a good drug. Ganun Di ba? lang. Hindi nga eh. Hindi siya, pero for you to say na pare herb lang yan, regalo yan ni Lord, pare. Sobrang masyadong believe yung mga 420 guys. Sobrang believe nila sa marijuana, no? May Sobra mga kilala akong ganyan. All about the lifestyle, no? All about the lifestyle. Halos lahat sila drop out eh. Kapag sinapuso mo yan, magiging drop out ka eh. Dapat maghanap ka rin ng trabaho. Oo, diba? dapat, I mean, pwede mo naman siyang i-live ng hindi yun yung personality mo. Tangina, naka-hemp marijuana hat ka lang. May kasabayan ako nung high school na ganyan. Ganon yung mentality niya. Kaya lang tumambay siya, hindi siya nagtrabaho. Tapos lahat ng kabatch kong... Kaya sumasama yung image eh. Tapos lahat ng kabatch kong may trabaho. May sarili silang pandamo. Tapos siya wala, pare! So sabit lang siya. Sabit lang siya kahit kanino. Pare! Meron ka ba dyan? Tangino. Meron ka ba dyan eh? Dapat yung t-shirt ng mga totoong 420 guys eh. Meron ka ba? Ambag 20 par. May mga sobrang parang may mga tao talaga na all about that lifestyle na feeling ko nakakasiran. Tapos ang nakakainis pa, gagamitin nila yung ibang tao na productive nagmamariwana. Pero hindi as an example, para magmariwana sila lalo, para wala silang trabaho, di ba? Pare, si Bill Gates nagmamariwana yan eh. Putang ina pala eh. Hindi nag-apply sa'yo yan. Tampay ka eh. Ano ba yun? Alam mo, bakit yung victory ng isang nagmamariwana ginagamit mo? Ginagawa ko rin minsan. Alam mo ba, si Ninoy Aquino, umiinom dati yan eh. Habang umiinom ako ng gin bilog ng 3 p.m. Naka-box siya. Tingin mo ba umiinom si Ninoy? No, umiinom siya. Hindi pare, perfect na tao eh. Wala siyang ginawang mali. Wala. Talaga? So, 3 p.m. nakipag-gin ka na? 3 p.m. Uminom ka At my worst. Hindi ako niniwala. Feeling ko gumigising ka ng umaga, umiinom ka. Tangina, grabe naman yun, pare. Huwag ka, aminin mo. Hindi ka pa gumising ng umagas bilang, wala akong gagawin today, mag-whisky nga. Sinubukan ko once. Alam mo yun, anong nangyari? Natapos ka agad yung araw ko ng 9 a.m. Like, wala na ako like, groggy na ako buong araw. Hindi. Sobrang walang doon ko na-gets na kaya pala tayo umiinom ng gabi. Kasi pwede na natin itulog. Ako, gising ako, groggy ako. Hindi, tanghali talaga inuman dapat para gabi tulog na. Parang, Hindi ko alam kung sound advice yun. Tapos, parang ayoko makot on record na nag-agree ako. Nasira buhay. Isa sa batas ko yun. Pero hindi ka na umiinom eh. Kasi pre-pandemic pa lang, hindi ka na umiinom, di ba? Hindi. Nabubulok nga yung mga alak ko sa bahay. Yeah. Ako din, hindi na uminom. Alam mo, pwede mo isend sa akin. Bigay ko sa iyo. Dude, oo nga. Si Andren nga naka-bottle service sa condo ko eh. Meron siyang bot. Andren, ito pa yung jack mo. Oo nga, no? Pwede kong i-send kay Andren para gusto ko rin siyang makitang madialysis eh. Oo nga, hindi ka ba nagkakaroon ng organ failure sa iniinom mo? Mahuling check-up ko, okay pa naman yung liver enzymes. Sino nag-check up sa'yo? Si Josel? Last year. Nilagyan lang ni Josel ng popsicle stick yung dila ni Andren. Okay ka pa naman. Habang naka-drugs kami. Oo ba?
Totoo ba? Last year, nagpa-check up ako. So, ang normal liver enzymes... Be honest. Yeah, ang normal liver enzymes is 4.3. Oh. 4.3 yung akin. Borderline ako. Hindi ako naniniwala. Tangina, Sobrang di ako naniniwala. Imposible. Oh. Ako may problema na ako sa liver. Ikaw pa kaya. tangina ba, tingin mo ba sa akin alcoholic ako? Hindi, kahit ano, like, hindi ka savant of health, pare. Alam ko yung check-up ni Andre. Check up. Merong lolang may batya. Tapos nagsindi ng puting kandila. Di ba? Kasi kumorting kidney yung patak ng kandila. Okay pa yung kidney mo. Yatay mo naman. Ay, pwede pa. Kulay puti pa, Morting tatay ko, tas ako nagirogulpe. At, hindi nga, no joke. 4.3 nga. Imposible. Dude, hindi naman ako araw-araw umiinom. Gabi-gabi, hindi. Tsaka sa comedy, hindi mo naabutan kasi umiinom gabi parati. ako hindi ako naniniwalang ginugulpi si Andre ng tatay niya dati. Totoo ba? Alam mo kung bakit? Ba't di ka marunong magkarate? Hindi ko man marunong kahit anong martial arts. Dapat na-motivate ka, di ba? Hindi ako pinamilo best eh. Walang karate school sa Pangasinan, pare. Yung bolo arnis. Yung self-defense class doon, yun na yun. Yung tatay mo yung magtuturo sa'yo para mga Spartan. like kada buwan, pinapunta kami mag-isa nung bata kami sa woods. Tapos gulpingan ng tatay mo. Ay, nako. Puta. Anong pinag-usapan natin? Hindi kayo naniniwala na normal lang. Hindi ako naniniwala. Hindi naman. Ganito gagawin natin. Ito hindi pa nag-yellow yung balat ko. Teka lang. Sige. Hindi pa nag-yellow yung ano mo. Yung balat ko, yung jaundice. Di ba yung signs? Sobrang proud moment eh. Oy, pare, di pa ako nag-jaundice. Gago, palapit ka na eh. Hindi. Padilaw ka na. Hindi. Ito gagawin natin. Papayos ko yung salamin mo. Okay pa naman. Kurak na. Tapos, pagkatapos natin papayos salamin mo, pupunta tayo sa HP. Papa-blood culture kita. Promise, pare. Hindi malabong wala pang problema sa liver mo. Wala pang tama, pre. I still feel fine. Sumuka lang siya ng itim kanina. Ano ngayon kung every one hour kailangan ko mag-CR? So, teka, yung asthma mo, hindi naman siya na-develop ngayon lang, di ba? Matagal ka na may asthma. Matagal na. Ito, sumpa talaga to. Tapos, ba't yung mga kilala ako na-cure? Parang nawawala. Alam ko si Victor may asthma eh. Meron. Hindi lang niya ina-announce masyado yung kanya. Pero malala rin alam ko kanya. Healthy si Victor eh. Health. So, si Victor parang yung mga ailments ni Victor is, di na ako makapag-pull ups kasi sakit na ng shoulders ko eh. Yun yung mga problema ni Never Victor. Never ako mag-pull up sa buong buhay ko eh. Hindi ko pa na-pull up ever sa sarili kong katawan buong buhay ko eh. Yung pinupuntahan kong gym ngayon, ako pinakapayat doon eh. Gano'ng katalas nag-gym? Once a week lang, pero sa bahay sumusundot ako na isa pa. So mga twice a week ako, maintenance. That's two more than I do. Alam mo, kailangan lang natin mag-steroids, Red eh. Para bumatak na. Hindi yata ganun yun. Kung mag-steroids ka lang tapos wala kang gagawin. Tataba ka lang. Hindi, kung mag-steroids ka, kailangan 2 years ka munang nati. May cycle yun, di ba? Oo. Basta 2 years ka munang natural. Kailangan nga 5 years eh. Para hindi ka pwede mag-steroids agad. Tapos alam ko, hindi ka pwede mag-steroids as long as you want. Alam ko, parang titira ka and then you come off it. Tapos, iintayin mong kumalma yung katawan mo tapos titira ka ulit. Pero ang maintenance dyan yung test. Yung... Kasi 17 drugs ang tinuturok nila sa katawan nila eh. 17? 17. Paano mo alam to? Ang huling namatay dyan, isang sikat na namatay dyan, si Andreas Munzer. Tapos, ano siya, bodybuilder? Bodybuilder. 33 years old siya namatay. What? Tapos yung kidneys niya at liver niya, silaki ng golf balls yung mga tumor doon. Oh my God! Ba't hindi man lang walang progression? Like, di man lang siya masakit yung... Paano mo paano mo matitignan? Napaka-perfecto nilang tignan. Oo nga. No? Ang ganda ng proportions ko, man. Yan, nag-collapse na lang siya. Walang symptoms kasi napaka-macho niya eh. May personal trainer yung AirPods ko dati, nag-gym siya. Ganun din yun nangyari, nagmomotor bila namatay. Pero ganun din siya, parang bodybuilder. May competition yata. So, nag-steroid siya, siguro, naka-cycle siya. Tapos parang may gusto siyang salihan na isa pa. Sige, extend ko na lang yung cycle ko for like
a week or two. Or, Oo. so, ayun, namatay. Nagmomotor, namatay bigla. Inatake muna bago matumba. Ganon. Parang ganon. Okay. So, di ko alam kung hindi siya guarantee. Feeling ko kung titira tayo ng performance-enhancing drugs. Baka Robust. Hindi, Maglakad tayo may mga fat burners, no? Mga ganon. Ozempic. Yun na yung sikat ngayon eh. Yung Ozempic, grabe yun. Oo nga. Ang curve ng appetite yun. Narinig mo na yun? Hindi pa. Pero, yung mga pre-workouts na try mo yan dati, di ba? Dati nag-pre-workout. Never, ako proud ako sa sarili ko. Never kong na-try yung pre-workout. Dahil, talaga? Oo. Ang pre-workout na totoo ay sama ng loob. Kapag nalala ko, masipag ako magbuhat kapag nabasted ako eh. Yun ang pinakamalakas na pre-workout. Kasi Evolution is a mystery! Sisikat na muli ang ating araw. Gagawin ko ang lahat, Sinta. Sa huli. Yun yung mga feeling ko parang motivation talaga. Pero yung iba yung, dati nagtitik ako ng Jacked. JACK 3D. Tapos nagko-complex BCAAs pa. Dati may face ako na pumayat ako, tapos nagbubot ako parati. Yeah, I saw that. Nakita ko yan. Tapos hindi naman lumabas yung muscles ko ever. Kahit anong gawin Pero ko. Pero lumakas ka nun eh. Lumakas ako nun. Nag-basketball pa ako nun. Nag-gym ako thrice a week. Basketball twice a week. Tapos nag-boxing ako twice a week. Sobrang... dati, siguro skateboard. Yan ang healthy na ginagawa ko. Pero hindi ko siya na-enjoy eh. Ang gym? I mean, pag iniisip ko siya ngayon, tanginan, parang dami kong perang nagastos. Sa gym? Gym. Na-enjoy mo ba siya? Or parang duty lang? Kasi ang simple lang niya from point A to point B lang eh. Yun nga yung nakaka-boring dun, di ba? Tapos routine pa. Hindi, pagka schizo ka, the best yung mga ganun. Yung mga ganong routine. Bakit? Kasi kumakalma yung utak mo. Napaka-simple niya eh. From point A to point B, tapos mamamaga yung muscle mo, tapos matutuwa ka. Matutuwa ka. Mamaya-maya pa nag-flex ka, medyo malaki na yung... ganun, lalabas yung ugat mo, ganun. May mga residual muscles pa ako eh. Nagagalaw ko pa yung suso eh, kahit konti. Tingnan mo. Ang ganda, di ba? Hindi eh. Hindi pala. Sobrang hindi eh. Pag naubad daw. Pero skinny type talaga. Kahit ano gawin ko, hindi ako lalampas sa 155. Ako, may traps ako. Talaga? So hindi ka tabain? Hindi. Baliktad yung katawan. Kapag di ako nag-weights ng 2 weeks, papayat ka? Nawawalan ako ng 7 to 10 pounds. Seryoso? Yep. Ang inang problema yan. Oo. Nakakabar. Pumapayat ka? Oo. Kapag di ka nag-exercise? Oo. Pabaliktad yung katawan ko. So, problema ba yun? Kasi parang hindi, ba't ka na lang kumain na madami? Kagad siya namin. Problema ba yun? Hindi problema yun at all eh. Problema yun kasi gusto ko maging He-Man eh. Pero hindi ka naman... Master of the universe? Pero hindi ka naman mahina kumain. Wala dun yun. Wala, mahina ako kumain eh. So, siguro isang plato lang. Sa buffet, lugi ako eh. So, isang plato, 1 plate per meal lang ako. Si Brock Lesnar kaya, ano kaya kinakain ni Brock Lesnar? Malaki siya. Siguro chicken and asparagus lang. Parang... Nag-roids ba siya ever? Oo naman. Puta naman. Brock Lesnar? Oo naman. Nung nasa UFC siya. Marami naman siyang time na wala siya sa UFC. Sabi nga daw dati ang testing daw sa UFC, ano lang daw eh. Amoy lang daw. Amoy lang daw. Okay ka na. Tsaka yung sa UFC sobrang... Paano yung mga Arabo nasa UFC? Angat mo microphone mo. Paano yung mga Arabo sa UFC? Ano Arabo? Bakit? Diba? Baday nun. Siningit mo yung joke na yun. Sinubukan ko lang rin. Habang nandito si Rems, ang sultan. Masaya yun. Masaya daw. Hindi. Yung parang moro-moro lang naman yung drug test sa UFC, di ba? Kung sino lang yung mapagtripan. Pag napolitika ka, lahat naman sila positive. Pero pag superstar ka, for sure. Like si John Jones Bones, di ba napolitika siya? Ilang beses siya nahuli. Positive talaga yung putang na yun. Nagko-cocaine yun eh. Tsaka kumbaga hindi na performance yung recreational drugs na yung tinitira niya eh. Diba? Nakakahiya nga pag natalo ka na nakakokain yun. Ganyan. Diba? Si ano diba dati, may isang sikat na boxer dati si Alexis Arguello tsaka si Aaron Pryor. Oo, si Aaron Pryor. Sino yung nag-drugs? Aaron Pryor. Tapos marijuana, diba? Hindi, cocaine yun. Cocaine ba? Siya pa yung naghalo ng salbutamol sa drinks niya nung last liquid dinurog na salbutamol, di ba? Isipin mo, meron dream fight. Yung tipong level na Pacquiao Mayweather nung panahon na yun. Tapos yung isa nag-drugs lang para manalo. Sobrang dikit ng score eh.
Sabi ng trainer, give me some water. No, the one that I mixed. Kami ganun? Oh, rinig sa camera. So, na-disqualify ba siya or hindi. Na-ban siya? Wala? Hindi. Pero na pagkainom niya nung energy, nung Nanalo magic water na yun, tirik na tirik yung mata niya eh. Halatang, putangin, ano yun? Yung kalaban, ba't saan siya kumukuha ng lakas? Pinagbog ko na ng apat ng 10 round. Ano to, anime? Putang na bakit? So, sa YouTube ba't yun. niya kinakagat yung third back? Panoorin ba sa YouTube yun, though? Alexis Arguello versus Aaron Pryor, 1. Wow. 1. Merong pangalawa, tapos wala na, di ba? Sinasapit Tinurog yung na coach siya. niya. Magaling talaga si Arguello. Hindi si Pryor, natalo pa rin niya si... Ganun? Sa 2? Na-outmatch talaga niya. Talaga napaghanda niya. Hindi na kailangan ng drugs. Yung panahon na yun. Yung pangalawang laban, parang di mo na kailangan mag-drugs. Gamitin natin yung tactics. Sure ka, coach? Pero grabe din yung, never pa ako nakatry ng performance enhancing na drug. Alam mo, alcohol yung tawag. Meron ka ba na-try na meds? Wala. Kasi, siguro creatine lang dati. Creatine. Pero natural yun eh. Kahit naman tirahin ko lahat ng tinitira ni Ronnie Coleman, di ako abot dun eh. Lightweight? Hindi naman ako genetically gifted eh. Grabe si Ronnie Coleman. Malaking bagay din yung genetics. Alam mo yung itsura ng Baki? Doon yung itsura ni Ronnie Coleman. Yung itsura niya. Hindi na siya makalakad ngayon. Si Ronnie, Paano ulit siya? Bakit ulit siya di makalakad? Mga old school bodybuilders kasi Lightweight, pare. baby! Lahat tinitira niya. Kahit si Arnold, like nakita mo, umuuka-uka na siya. Ito naglaro. Hindi, aging lang naman kay Arnold. Si Arnold, lang talaga, meron na siyang, kasi nagsastunts pa rin siya dati. Si Clavio ba to? May si Arn. May hip issues siya eh. Si Arnold Schwarzenegger. Matagal na. Nga, nahulog pala siya sa motor at bike. Tapos parang sa set na sa Expendables, meron din silang ginawang katangahan. Na-hospital sila parehas ni Sly Stallone. May documentary pala si Sly sa Netflix. Yung Stallone and Winding Road. Stallone and Winding Road. Yun daw yung pinaka-inactivate na subtitle sa buong Netflix. Stallone and Winding Road. Pinakanta pa si Paul McCartney Stallone and Winding Road. That leads. Yung crash landing ko. Ito yung akala ko kay Kobe Bryant. Gago. Ano yun? Anong title? Crash landing on you. On you. Sorry. Cut natin yan. Hindi. Lagay mo yun. Tapos lagay mo Andre Bernardo nagsabi. R.I.P. R.I.P. the GOAT. Ano pang... ako ngayon, bukod sa diabetes, the looming diabetes na meron ako, recently na-hospital ako dahil sa influenza at dengue combo. Sobrang weird na dengue. Alam mo, nabalita ako. Nasa 90s ba si Red? Na dengue ka. May dengue pa rin, gago. May COVID pa rin, pero wala nang may pakialam. Sa bagay. Pero yun nga, na influenza dengue combo ko. Hindi siya masaya, honestly. Tangina. Kaya nagpapasalamat ako sa mga butike sa amin eh. Kasi kinakain yung lamok. Sa tingin ko, binigay sila ng universe sa akin. Para protection ka? Tapos may mga palaka pa minsan. So, bigay ng universe sa akin. Ayaw nila akong ma-dengue. Sobrang thank you sa lahat ng butike tsaka palaka sa bahay ni Rems na kumakain ng dengue. Hindi ba sila nagkaka-dengue pag kinakain nila yun? Hindi. Nadedengoy nila yung lamok. Paano mo alam? Mamaya may mga nakikita mo random na palaka na nakakumot. Nakadextrose. May maliit na Tapos may mga ibang palaka na humingi ng blood donations. Sir, yung platelet counts po ni Kokak ay... What Kokak yung name niya? Palaka siya eh. Si Kokak Ribi. 14 na lang po. Yung platelets ko never bumaba. Doon ako proud. Nagka-dengue ako, tinangkay ko lang sa bahay. Talaga? Kailan to? Nung dumating ako sa ospital, parang nung tinest ako, mataas na ulit yung platelets ko. So never na siya nagkaroon ng effect. Pero yung influenza medyo tumapos sa akin. Medyo intense siya. Ano yung effect? Ano ba yung influenza? Flu. Yan daw ano ba? yun, Hindi ka ba registered nurse? Ano ba to? Hindi nga ako registered. World's worst health worker. Pero, ano rin yata yan eh, side effect ng mga vaccine natin eh. May mga ganun nga daw. Marami daw cases ngayon ng combination viral diseases. Meron daw isa daw na na-confine doon
meron siyang dengue, COVID, tsaka na chicken pox pa siya. Ganun. Grabe yung 3-hit combo. Sobrang combo eh. Parang bunch of lunch ng sakit yan. Sorry. Sobrang malas mo dun. Kung sino ka man. Sino ka man? Nabuhay siya, by the way. Tangina, baka pag sabihin mo, pag uwi mo, nasusunog yung bahay. Tangina. Tangin lang pagka-stethoscope sa'yo, no? Iho, may bunch of lunch ka. Tatlo yung sakit. Tatlo yung sakit mo eh. Tapos patong-patong yung simptomas eh. Dahil yan sa vaccines natin. Daw. Well, yun yung mga sinasabi. Maraming mga, like, kasi diba nung minadali nila yung vaccine, diba? Okay. So, hindi namin alam kung saan kami nag-cut, pero pinag-usapan namin ngayon yung juicing tsaka smoothies. So, isang beses, meron akong internist. Internist ba? Nakalimutan ko ng klaseng doktor. Basta practice siyang pinupuntaan. Tapos dumating ako sa kanya. Tapos, oy Doc, 3 linggo na ako nag-juicing. Tapos sabi niya, ha? Kainin mo na lang yung prutas. Kasi para daw ang ginawa mo lang is kinuha mo yung sugar dun sa prutas tapos ininom mo. So, hindi siya ganun ka-healthy. Kailangan i-break down ng laway at bunganga. At saka yung fiber, kailangan may fiber. Yun yung pinaka-benefit nung prutas sa tinanggal mo. Parang ganun daw. Kasi rekta yung fructose sa sistema. Proud na proud pa naman ako na umiinom ako parati ng carrot tsaka apple juice na combination. Di ko gets yung smoothie na yun. So, apparently nakataas lang ng sugar level yun. Yun yung, Bakit nag-smoothie ka ba? Hindi. Ba't ko gagawin yun? Pero paano mo alam? Ba't ka nag-experience na? YouTube ko lang bago matulog. Alam mo yung fun fact? May fun fact. Parang smoothie. Like, kung lasing na lasing ka na, siyempre kain ka ng isang loaf ng gardenia bread. Alam mo ba? Isang buong loaf? Isang slice. Isang slice. Kasi ang ginagawa nung tinapay, ina-absorb niya yung alak sa bibig mo all the way down sa tiyan mo. Totoo yan! Dito yan. Ilang beses kita nakita lasing. Tapos? And I doubt masisave ka ng gardenia bread. Pwede ba maging responsible tayo sa podcast na to? Huwag niyo i-try yun ha. Huwag niyo isipin ako, sabi ni Andren. I don't think may nakikinig sa may nakikinig sa podcast. I don't think may naniniwala sa atin sa podcast na to. Sinabi sa akin yun ng white guy, yung masarap kahit walang palaman. Oy, madalas ka ba maglaseng? Kain ka ng 2 slice ng gardenia bread. Yung thick slice. Kahit walang palaman. Tanggal lang ang amats mo. Hindi niya sinabi yung palaman eh. Palaman. Mr. Laman. Ayaw na. Ba't ayaw mo na? Hindi, joke lang. So, ginagawa mo talaga yun? Paglasing ka. Inisip mo lang yun? Narinig ko. Tangina. Narinig ko yan. Ang hirap mong co-host. Maganda kung yung info nakita mo nakasulat sa CR eh. Narinig mo lang eh. Hindi mo narinig, nakita mo nakasulat sa pader ng CR. Alam mo ba, Brad? Paglasing ka. Kumain ka na isang gardenia. Kapag totoo yun, ang tataas sales ng gardenia ng Sony. You're welcome, gardenia. Tangan, i-rebrand talaga nila. No? Dito lang sa Pilipinas yung mas sikat pa minsan yung non-advertised purpose ng... Di ba may joke si James na kung mag-advertise dapat ang Gatorade dito, sabihin daw na pang-diarrhea siya. Hindi sports drink. Parang mas madalas pa iniinom daw ng nagdada-diarrhea ang Gatorade. Ayan. So, feeling ko pwede rin siyang, yan, sa gardenia. Pwede siyang panglasing. Okay, extra juice. Hindi naman siya, like, ang ginagamit lang siya yung combination sa gin bilog. hindi siya energy drink eh, no? Oy, di ba parang mga nagitik ng mga blue collar workers, diba? Extra juice, kailangan ko to, extra energy. Pero so lang, iniinom lang siya ng mga nagtatambay. nilalagay sa bote ng din, tapos binabaliktad. Tapos sinusunog. Mahilig ka ba sa, meron ka bang gamot for hangover or... Sobrang, the best daw, ito, sa Discovery Channel ko to, na panood. Ang best... Alam mo masaklap? Pwede ngang napanood mo sa Discovery Channel, pero bobo ka eh. So, minsan feeling ko,
Minsan feeling ko, kasi minsan ilang beses na ako nagsabi sa kanya, tapos mga later on, mga after ilang buwan, sobrang iba yung pagkakaintindi niya sa utak niya. Bigay ka sa akin. Tapos sabihin niya sa akin, i-regurgitate niya sa akin, di ba sinabi mo ganyan? Sabi ko, takin na wala akong sinabing ganyan na misinterpret mo. Kailan ko ginawa yun, Red? Maraming beses. Pero, sige, ituloy natin. Sige, ano napanood mo sa Discovery Channel? Meron silang ginawa, like nag-test sila, headache medication. Headache medication? Like Biogesic. Yeah, mga ganun. Water or a very greasy breakfast. For hangovers? Yes. Ang nanalo daw yung mamantika daw na breakfast eh. Bakit kaya? Hindi ko alam. Pero like it works. Like kumain ka lang mabigat sa breakfast, mawawala yung hangover mo. I would think. My experience. Ang tayo na hindi nag-hangover kasi hindi na ako uminom ng ganong kalakas at all. Mahina kasi. Mahina kayong lahat. Tangina, no? Ako lang yung malakas. Alam mo ba, nakainom ako ngayon. Hindi nyo nahalata. Kasi mga bobo kayo lahat. Parang, ang ganda. Parang yun yung normal mo eh. Nalasing ka. Oo. Na-hurt ako? Gano? Hindi ako alcoholic. May araw ba sa linggo na hindi ka umiinom? Dude, every other day. Yun, aaminin ko. Pero ano... Ba't ayaw mo maniwala? Hindi siya something to be proud of eh. Pwede bang bigyan mo kami ng permiso na tanggalin ka sa life support? Kung sakali lang. Ito Andren, sobrang game ako to pull the plug. Kasi talagang gano'n kita kamahal. Ito. Ganito na lang. Siyempre, di na ako makagalaw. 2 kindat. Yan, gawin mo na. Yan. 2 kindat. Gago, paano kung napuwing ka? Tapos may lagnat lang pala siya. No? Bakit mo pinul yung life support? Ginagano na kita ng unan. May dengue lang siya! Tinagay mo yung life support tapos nilagay mo yung charger mo. Tangin, wala na akong battery, sorry. Hello? Naglalaro ako Marvel Snap. Eh. Hello? Pakain mo na ba yung aso? Sige. Yan. Merong naalala ko dati sa Comedy Manila mga shows. Merong listahan ng mga komedyante kung sinong nangunguna mamatay. Number 1, definitely Chino Liao. First draft pick. Parang yun talaga yung feeling ko, doon lang siya magiging number 1 sa lahat eh. Paunahan mamatay. And true enough, parang nung ginawa natin yung listahan na yun, parang after 2 weeks, na-hospital yata si Chino or something. Parang ganun yung nangyari. Naging real na. Naging totoo na, so hindi na natin tinuloy. Pero number 1, Chino. Tapos ang pangalawa, si James. Ba't si James? Kasi si James nung time na yun, tinutukan siya ng baril sa set. Parang, so inisip namin, alam mo, kung magpatuloy siyang ganyan siya kakupal sa show, feeling ko masasaksak siya at some point. Tinutukan nga siya ng baril. No? Tapos parang ang number top 5, parang si Jeps, si Rems, ako, andun kami lahat eh. Tapos sabi ni Rems kasi hindi daw siya tatagpas ng 50. Di ba alam mo sinasabi mo yun? O ngayon ilang taon ka na? 45. So may 5 taon ka na lang. Yung mga asthmatic kong pinsan tsaka uncle, 50 patay na eh. Lolo ko 50 patay. Seryoso? Oo. Pero naman nanay mo like 100 na, diba? 81. Mag-81. 81 lang pala. Ano 100? Sorry, hindi ko alam. So, ayun. Ayun lang, pagka lumampas akong nag-51 ako, di ako yung pinakamatandang asthmatic sa lahi ba't yung mama walang asthma? Wala. Lalaki lang ba ang asthma? Hindi, kahit ano. Wait, pause. Ba't ako inaatake mo? Inaatake niyo ako sa mga Ito, ba't niyo mga lalaki lang ba yun na asthma? Hindi, na-realize ko ngayon, wala pa akong kilalang babaeng may asthma eh. May kilalang babaeng may asthma? Wala akong, si Rems lang kalala ko may asthma. Hindi, pag babae may ganun nun, napagkakamalan nilang depression. So, nagpo-Prozac sila. Bali yung gamot mo. Inhaler dapat. Bakit Prozac? Diba? Yung lola ko may asthma. Asthma? Okay, so hindi ako, how can it, sorry, hindi ko ma-express yung galit ko. Paano mo naisip na lalaki lang yung asthma? Ewan ko, may mga sakit na like gout. Hindi mo nagka-gout mga babae, di ba? Wala nga akong nakitang babae na walang gout ang babae. Period. Wala. Bakit kaya? Ewan ko. May meron gout, meron ba? Meron. Okay. So, bobo rin. Mga tibo. Meron. Kasi, nakikipagsabayan silang uminom sa na parang lalaki. Gago. Sinabi lang ni Rems yun. Hindi mo naabutan na after open mic. Dati after open mic namin uminom talaga kami ng intense eh. Oo nga pala, magkaiba po tayo ng generation. 1978 ako pinanganak. So,
yung mga words na ginagamit ko offensive para sa iba. So, pake ko. Real last dude. Real last dude. Nag-move on na kami sa ibang topic tsaka siya nagsabi ng disclaimer niya pagkatapos. Oh. Nakikita mo kami mag-shift agad sa ibang topic. Rams. Galing na. Gout. Sa babae. Gout. Pero hindi mo nga kami inabot. Dati, pag nag-tomato kami kasi mura yung beer. Tapos, 50 pesos lang yung 500 ml na Red Horse. Ilang prices yun dati. Oh, pare. O 55. Basta mura, di ba? Na alam mo. Maka tatlo ka nun, lasing na lasing ka na eh. Oo, putang Diba? ina. 6 yung max ko nun, dude. Ina mo, Kaya nakaka-anim ka nun. Kaya. Ang lamig pa ng Red Horse Oo. nun, 500 ml. Naalala ko, inom ako ng isa right after my set. Tapos pagtambay na, makakaisa pa ako, okay na. Minsan kung talagang you feeling froggy, parang makatatlo ka. Kung naka-6 ako, feeling ko naglalasang mahal pa rin ako ng ex ko eh. Toxic, man. Tapos parating si GB pero kain tayo sa Shakey's or sa Shaky sa shot nyo, ha? Putang ina. Ababu. Basta parating siyang Tangina. parating Ibis siya, na lu. parating siya nagyaya sa lugar na malapit sa bahay niya. Para madali na lang mag-commute. Shakies. Pero ano, Mga iba lugaw sa akin, shakies. may alam ko, Andren, may tropa kang kumantot ng pato. No, Meron ka ba? meron. May health implications bang pagkantot ng pato? Wait, kung kakantot ka ng pato, it makes sense. Kasi Itlog yung lumalabas. Ang laki ng itlog eh. Oh. So feeling ko kasya yung titi mo. So hindi siya ganun ka-hassle. Sabi para sa sa'yo pato. hindi talaga tayo masasponsoran. Bakit? Ever. Gago, may mag-sponsor ng pato rito. Gago. Ka-Jerry's, patuhan at kambingan. Pasok yung titi nyo dito. Gamitin nyo ang code bago matulog pato para may 20% discount kayo Sinampalok. sa isang buong pato tsaka kambing. Hanggang January 5 lang po. Never pa ako nakakantot ng pato. Ako rin. Oo. Andren, ako rin. Ito yung Hindi naman namin sinabi. pinagbibintangan niyo ako kumakantot ng pato eh. Hindi namin sinabi. Tika mo? Ito yung example ko na Oo. may narinig siya mali yung dinig niya eh. 'Di ba? Sabi ko, I hate you. hindi, sabi niya, baka may kaibigang ano ko. Tama kaibigan. Hindi. Pero as a rural person, meron bang Wala. Pero ano ang galing, tinactical conversation lang kita eh. Pero ang gusto ko talagang tanong nung una, kumantot ka na ba ng pato? Sobrang defensive niya. Bakit pato na isip mo? Marami bang pato sa Pangasinan? Marami. Oo. Ano patuhan ba doon? Kala ko bangus doon. Hindi pa. Meron din mga pato. Hindi, Isang fish pond. Hindi mo daw pwedeng Pato katutin pond. yung bangus eh. Oo. Ang tulis ng chief nila eh. astig kasi yung pato, mahilig sila sa plema. Kaya, Paano mo alam to? Like kung dumudura ka, di ba? oh. Wak! Quack! Kadire! Quack! Quack! Kadire. Sobrang kadire. Oh, tangina, yun ang paborito kong pag nasa probinsya ako. Kung sinong pato yung unang kumain ng plema ko. Yun ay Wait, papakatay ko. anong pato? Pato is Bibe. quail? Bibe. So duck din. Duck. Parang Oo. itik din. Oh, so may So trip matinik lang. din, ganun. Hindi, parang manok lang siya. Oh. Kaya ang itik medyo may mga spine eh. May weird siya na buto eh. Eel yan, di ba? Hindi, itik is bibe din. Bibe, basta bibing puti, pato. Ayun. Meron akong trip doon na pinsan ko sino yung kumain ng plema ko, yun ang katayin mo. Putang pagka maplema ako noon. kwenta yung sinabi mo. Kahit ako, medyo napailing ako doon. Oh. 2 years ka ulit bago mag-guest rems. Oh. 'Di ba? So dudura ka sa heg tapos Dudura ako doon sa labasan. Tapos pag may masibang pato na, ay, plema ko yan. Ayun, putang ina mo, ulam ka, gago ka. baboy. Sobrang baboy mo, Rems. Ba't ganun? Mas masarap yung pato ng Hong Kong kumpara dito. Hindi goose yung gamit nila talaga eh. Sa... Tsaka preparation. Baka hindi ko makain ng plema yung mga yan. Hindi dumudura pa natin Oo, Chinese. mga Chinese marami. Kanina, actually, airpods ko sa airpods ko bumisita, nag-take out ako ng duck eh. Sarap. Sa, libreng promotion, Woo's Kitchen, Woo's Express. Anong luto? Sa estancia. Parang Hong Kong roast na duck. Peking. Sarap. Hindi Peking. Peking duck maraming chorbe. Parang Hong Kong roasted duck lang. Roasted woos. Sarap. Woo's. Tamis no? Sarap. Ayaw lang, parang, ang hirap lang magyaya dun.
Kasi hindi lahat ng tao mahilig sa duck. Ako kasi mahilig ako sa duck eh. If it's prepared well, hindi ako mahilig rin sa pato eh. Talaga? Yung adobong pato. Si Roy, kilala si Roy? Makasahit? Makasahit. Taga-Angono siya eh. Isang beses parang uminom kami sa condo. Nagdala siyang itik, pare. Sarap. Fried itik. Grabe. Sa Marikina. Hindi ko alam kung saan dun. Baka sa Rizal. Somewhere there. Ewan ko. Sarap. Ano sabi mo? Sarap i-take out. Hindi. Sobrang umis ka na. Ang ganda. Oh. Si Rems naburot sa'yo. Comedy genius ako pa. Ang ganda. We'll taking this momentum sa open mic, ha? Dude, sobrang kakain ako. Actually, favorite comedian ko to personally, si Talaga? Andre. Wow! Narinig niyo yan? Kikiligin to! Narinig niyo yan? Mga putang Pero ina nyo. matagal ng supporter si Ryan Rems ng Andren Bernardo ko. Yeah. Whether it's a good set or bad set, it's still an Andren set. Tang ina nyo, pakyo kayo lahat, haters. Pare, sobrang lupit nun. Kasi dalawa lang yung gustong comedian ni Rems eh. Sino? Ikaw. Tapos Tsaka si Bill Cosby. Both of us have something in common. Gagaling ka, tas malaman nila yung history mo bigla. Abay. Puta, dinadrag mo pa yung pato eh. Pato na. Pato pala. Pero ito, no joke. Meron akong ninong na ang nickname niya, Boy Guya. Bakit? Ano yung guya? Guya daw is parang mahilig siya sa chocolate? Kaf yata. Kaf. Kasi parang ang asar sa kanya is kumuntot daw siya ng guya. Nung bata siya. Tapos nag-stick na yung pang-asar na. Naipasok niya yung titi niya? Hindi ko alam kung totoo. Pero kasi, nung mga siguro mga high school ako, tinanong ko yung airpods ko, bakit? Sino tong mga iba ko ninong na hindi ko kilala? Sabi niya, ninong mo si Boy Guya. Sabi ko, bakit Boy Guya? Kasi kumuntot daw siya ng guya. Ang ganda. Kwenta. Putang. Ang guya ba? Yun ang pinili ng airpods ko para maging ninong ko na pag namatay sila, siya yung mag-aalaga sa akin. Kumuntot ng kambing yan dati. Sino kaya mag-aalaga sa anak ko pag namatay ako? Yung kumuntot ng guya. Kumuntot ng kambing. Tapos, ano na siya nga, abogado na. Hindi ko alam actually kung, never ko siya na-meet eh. So, may kambingan siya. Hindi ko alam kung totoo, ginagago lang ng airpods ko eh. Siguro, ginagago ka lang ng airpods. Pero, hindi, wala totoo, siyang, kasi wala siyang, basehan talaga yun eh. Wala siyang, may ganun eh, may sometimes nag-stick sa'yo yung nickname, tapos hindi mo alam na sobrang impactful na pala niya yun, diba? May kwento ako. May, nakakita na ba kayo ng kinatay na baboy live? Oo. Hindi. I mean, nakakita na ako ng yung pinapatay sila pero Like, hindi in person. Kasi parang rite of passage to sa pamilya ang tropa ko si Erfe. Siya yung naghawak ng paa ng baboy para hindi habang nagro-ride. Kasi ikaw, anong ginagawa mo doon? Nanonood lang ako. Kinag-trip yan. Hindi, kasi kailangan parang sige, kaya ko. Kasi may ari sila ng parang butcher shop. So, yung tatay, hawakan mo maigi yung paa niya na kasi gagalaw-galaw yan. So, yung tatay niya, yung naglabas ng bolo, parang inislit yung throat ng baboy. Yung anak Seryoso, ilang taon to? Like mga 10 years old ata siya nun. Ano? Nilaslas ng bata? Hindi, yung tatay. Tapos sinawakan lang. Pero kahit na. Grabe. Parang rite of passage. Like, kailangan... Gano'ng katagal siya nag-ride? Ha? Gano'ng katagal siya nag-convulse? Siguro mga 1 minute. Mga 1 minute. May sistema yung sa uncle ko, yung may aparato silang pinatungan ng baboy eh. What do you mean? Para... By the way, tungkol sa health tong episode na to. Pero sige, go. Kinatay nila yung baboy na para siyang nakatayo. Pero nakadapa siya on air. Teka, naguluhan ako. Nasaan to? Sa Kamiling Tarlac, naalala ko. Ibig ko sabihin, butcher shop ba to? Ano ba to? Fiesta lang to. Sa garahe lang. Okay. Tapos, sinuspend siya in air. Suspended. Okay. Hinahawakan siya ng mga kawayan. Okay. Kaya may sistema. Hindi siya sa leg eh. Saan? Parang... Sa chan? Para si chan. Jesus, pare? Sa chan. Sinaksak siya. Para si Jesus. Ano itong Midsommar siya? Naalala ko kasi yung tatay ko, niregaluhan niya yung uncle ko na Rambo knife. Yun ang ginamit niyang sa chan. Baka naman accepted method ba to or parang trip lang ng uncle mong gamitin yung Rambo knife niya? Accepted. Hindi, trip lang niya. Kasi ganda eh. Rambo knife, ani mo yun, di ba? Baka napanood niya yung Star Wars, yung binuksan yung tonton sa chan. Tapos doon sila natulog. Tapos sinalok agad ng batya yung mga dugo. Para sa diluguan. Ang saya rin talagang
As in, sumisigaw, ganun. Oh, sumisigaw. Yun yung mga kinakain natin, di ba? Oo. So, Oh, dapat man. tong episode na to, alay mo natin sa mga vegans. Oo nga, di ba? mga vegetarian dyan. Ako, half vegetarian ako. Tangina. Kung Amerika to, may mga nagrarally na sa labas eh, no? Mga vegan sa Amerika. Putang ina. Wala walang remorse yung mga tao sa veganism dito. Tangina, Sobrang wala. pork eaters na. Tapos ang dami na mamatay sa gutom dito. Oh, man. Oh. May mga tawag doon, may mga napanood naman ako na katayan. Ang ginagawa nila kinukuryente nila eh. Yun yung parang humane way. Oh. Humane way ba yun? Parang mga 4 seconds bago sila namatay eh. Gago sa San Miguel yun, di ba? Alam mo exactly my Oh. point yun. Humane way, in the end, pinapatay mo naman na sila eh. Like, what's the fucking point, di ba? Hindi kasi dahil daw hinahampas lang daw ng bato pa ulit-ulit. Hindi naman yung ganun na pagpatay. Paulit-ulit lang ganun. Umiiyak na. Ginagorote. Magandang kamatayan din yung yung pugot, yung instantly isang bagsakan Actually, may lang. nagsabi sa akin, Rems. Na. Hindi, nursing, like, may brain function ka pa ng mga 1 minute. So nararamdaman mo pag pagod ulo mo? Oo, sabi daw. Ina seryoso ba to? Yeah, may brain function ka pa eh, ng konti. Di ba si Mary Antoinette pinugutan yun, di ba? Oo. Hindi ko alam actually. Nung pinugutan siya, Gumawa lang ako sabi ng mga eyewitnesses, gumalaw pa yung mata niya ng siguro 5 seconds. Parang Putang ina nyo. nakapagmasid pa siya. Nakapagmasid. Oo. Uy, pinutol talaga nila. Uy, putang ina. Walang kwenta yung term eh. Nakapagmasid pa si Mary Antoinette. Yung sa No Country for Old Men, di ba meron siyang yung parang may pako? ano yun? Pampatay ng, Cow. pamput down ng livestock. Oo, yun. Para siyang nail gun. Oo. Para siyang, yun yung pinampapatay ni Javier Bardem sa... How much have you lost in the coin toss? How much you lost the coin toss? That movie sucks. Flip coin. Okay. Call it. Tapos yung ending yun, nagdrama lang yung matanda doon for 5 minutes. Napanood mo ba yun? No Country for Old Men. Hindi, ano yan? Panoorin Di ko mo. alam yan. Feeling ko mag-trip mo Oh, yun. kasi binay si Javier Bardem sa Terminator eh. Hmm. Oh! Oo, yun yung treatment. Oh, yung Parang treatment. parang meron serial killer on the... Unstoppable hindi siya force. mapigilan. Oh. Parang ganun. Yeah. Ganun yung treatment. Pero hindi siya parang nasunog siya, nakita yung bakal na Hindi nga skeleton niya. ganon. Like, hindi naman siya like yung na-freeze siya, tapos Oh. tangina na basag siya. Mm. Oo. Tapos gumanon siya Mm. sa laba. Pinanood din natin yung Terminator na bago together. Naalala mo ba yun? Nanood Saan? tayo ng... Yung Genesis? Nanood tayo ng Terminator together. Naalala ko. As in yung Terminator na bago na hindi ko matandaan kung sinong bida. Pero si Arnold Schwarzenegger pa rin na parang bumait na siya, nagkapamilya siya. Parang ganun. Di mo Yeah, alam ko napanood to, yun? yung matanda na siya. Oo. May part nga doon like yung kukunin sana niya yung shades niya. Tapos parang hindi. Hindi ko kaya gawin to. Oh, I'm old, but not obsolete. Yan, Yeah. yan. Gusto yun. Ang ganda nun. Tas Maangas sabi- pa rin siya eh. Oo. Terminator. Balat lang naman niya yung tumatanda eh. Yung exo, Mm. lalala. Meron pa rin siyang... Tapos naging Pero parang naging liquid Terminator milk. 2 din eh. Kasi parang liquid din yung kalaban nila rin eh. Oo, yung corny nga eh. something. Oo. Para lang siyang Terminator 2 with better graphics. Terminator 3, pare. Alam mo yung Terminator Babaeng 3? Terminator. Si Terminatress. Hindi nga. Hindi yung tawag. Pero babaeng Terminator. Terminator 3 hindi ko na napanood. 1 and 2 lang yun. Okay lang yung 3. Pumangit na lang. yung 2. Tangina mo bang walang kwenta tong sobrang off the rails sa tong episode na to. Hell, Walang standard. Kaya Oo. hindi natin natatalo Cool Pals eh. pare. Wala. Pepem. Parang nag-ranking yata yung Cool Pals no. Tatlong episodes Number nila. 4, parang ganun, di ba? Oo. Ganun na ba kayo kalakas sa Cool Pals, Rems? Malay ko. Sinong unang mamamatay sa inyo? Tingin niyo. Pili ko si James pa rin eh. Ba't si James? Hindi ko alam. Ewan ko, parang... Nag-gym na si James eh. Oo pero Oo. may tendency si James na gumawa ng mga masamang bagay eh. Pag di nag-resign si James bago siya mag-40, baka... Oo, baka matodas yun. Feeling ko si Nonong. Bakit? Si James siguro running on mga 4 hours sleep every day. Nag-6 naman daw siya. Talaga? Paano nangyayari yun? May 8 to 5 job siya eh. Meron siya normal job eh. Siya na lang di nagre-resign eh. Sa... Corporate Tangina, eh. No? Andre nga, walang trabaho eh. Putang ina Meron. nito. Ano? Copywriter ako na freelance. Oh. Hindi sinabi ko na nag-resign na ako. Freelancer. Tatlo insurance ni James. Oo. Kaya malupit yan. Meron Oo, ba hindi- siyang tinatablan. binti insurance? Para sa malaki yung binti. Tangina. Tagalogin mo na lang. Tagalog na yung binti.
Bakit? Ano sabi mo? Sino unang mamamatay? Si Nonong feeling ko. Ang inang yan. Talaga? Kasi Bakit? feeling ko sobrang unhealthy yung kinakain niya. Feeling ko kumakain yun ng kuhol eh. Nakakatuwa kasi Ako rin naman ha. nakakatuwa kasi pag nakikita mo lalo na tayo ngayon parang tumanda na talaga tayo pa. Dude, ako yung young buck ng grupo dati pare. Ako yung young, 'di ba ako yung bata? Oo. Ako yung pinakabata sa grupo min. And young pork ka na. Ngayon, Youngstown. Oo. Hindi nga clever yung ginawa mo. Wordplay lang. Nakakainis tontawa ang puta. Tumatawa sila. Let them laugh. Parang Young buck. dati ako yung swashing like milk on my lips young buck. Parang nagsimula ako sa comedy 17, 18 lang ako eh. Aga mo pala nag-start. Tangina mo ka. Diba? Tapos hindi pa rin ako nagpipik hanggang ngayon. Kwenta. Nag-pick. Dude, sobrang sikat mo na rin. Hindi. Okay, kulang pa. I want more, Okay. pare. Hindi naman to Nintendo game, wala tong katapusan eh. Meron na. Hindi, Forever tayo mabubuhay. hindi, forever tayong di natin matatapos to laron to. I mean, gets ko. Kasi Oo. hindi nga rin siya Walang parang, end goal eh. hindi na siya parang basketball na, pag 35 ka na, hindi ka na pwede maglaro sa pro. Parang ganun. Oo. Kasi malamang work na yung tuhod mo or something. Dito wala eh. We just get better with Age. like, pinanood ko pa si George Carlin yung huli niyang set bago siya mamatay. Magaling pa rin eh. Yeah. Oh. Ano yun yung rights. Yan yung Hindi, huli niya. pero Cuban na siya eh. Tsaka, Yeah, you can see him aging na rin. Pero like, sharp pa rin yung... Yeah. Because he Sharp pa rin. didn't live. May mga rap pa rin siyang ginagawa. Di ba may mga wordplay siya Yeah. parating ginagawa. Tapos pagka ganun, mag-steroids ako ng konti, magkukulay ako ng buhok. Bakit? Alam mo, angas ng Bakit? dreams. Ha? Yun yung preferred midlife crisis mo? Kasi alam mo ba pag mas safe ang steroids pag 60 plus ka na? Kasi tatanggapin na yan ng katawan Again. mo. Feeling ko hindi totoo. Again, hindi po natin kailangan maniwala sa mga sinasabi ni Ren. Ginawa yung steroids para sa matatandang kulang ang testosterone. Totoo ba? Kaya pagka sa state 60 plus ka na, legal na yun. Pre-prescribe ka. Hindi ako naniniwala. Sila Ric Flair tumuturok pa rin. Mga ganun. Pwede. Kasi lakas pa rin mag-bot ni Ric Flair eh. Nakita mo ba? Nakita ko yung match niya kasama niya si Sting. Parang nakita ko ng video niya na parang mga siguro ilang years ago lang. Nagbe-bench siya ng mga 200 pounds pa rin eh. I think ang best example, si Rick medyo si Sting. Tangina, lakas pa rin. Si Sting po tumatalon pa rin sa balcony eh. Hanggang ngayon eh. Though medyo safe-ish dive naman. Pero baliw pa rin yun. Alam mo yun? Diba? Nakakainis ang puta. Pag nakita mo si Hulk Hogan, yung run niya na nung kinalaban niya si The Rock na. So matanda na siya. Batak pa rin, di ba? Batak pa rin siya. Vascular pa rin. May mga ugat pa rin na lumalabas eh. Trenbolone. Oo. Wala lang dito abs masyado. Pero ang laki ng difference Pero yung chest, yung shoulder, yung biceps. WWE Hulk Hogan sa NWO Hulk Hogan. Laki ng Mas pinahit payat. eh. Nagkakis na kasi siya eh. Oo. Nagpapayat siya. Oo. Tapos grabe yung spine niya. Like health pa rin to guys. 6'11". 6'11". Bobo. 6'8 siya 6'8 dati. siya. Naging 6'5 siya. 6'5". Nag-compress yung spine niya sa kaka-leg drop. Oo. Ayun na. Yun yung sinabi niyang only kapag alam mo yung mga tanong na parang, if you would go back in time, what would you tell your younger self? Yun lang daw yung concern niya. Like, ang dami-dami pwedeng gawing moves. Bakit pipiliin mo pa yung Tingin mo yan lang yung inuupuan mo babaguhin yung niya. inuupuan Hindi mo yung pet sinabi mo. niya N-word. Oo nga, no? Hindi mo lang yung sinabi yun. Huwag mo sabihin yung N-word. Nga pala. Pero, di ba, na-compact talaga siya. Like 2 inches, nag-shrink siya. Kaysa naman mag-frog splash siya. Pangit. Si Matt Hardy rin. Yan yung nangyari kay Matt Hardy. Grabe yung finisher niya dati. Top rope leg drop. Nag-leg drop siya, tapos ngayon, ika-ika na. Parang ganun. It's all worth it. No. Pare. For that life. Ako, alam mo, ang mas malupit pa rin kahit pagsama-samahin yung mga yan, si Dante Varona po. Si Dante Varona. Siya yung action star na tumalon sa San Juanico Bridge. Noong 1985-86. Buhay siya. Nasa YouTube yung pelikula yan, Hari ng Stunts. Tapos namatay siya? Buhay siya! Putang ina. Di mataas yun? Oo, kaya nga siya ang Hari ng Stunts. Hindi, ang kwento nun, nung mga 70s, 80s, pag may ginawa ka nakita mo stunt, malamang ginawa nila talaga yun. tsaka na-record yun eh. YouTube nyo, Dante Varona talon sa San Juanico Bridge. Kasi takot si Lito Lapid sa San Juanico Bridge kasi hinamon siya, ayaw ni Lito Lapid. Tapos si Dante Varona, gagawin daw niya. Ayaw niya talagang gawin. Kaya lang napalibutan na siya ng mga tao. Okay.
So parang Nagkahiyaan na. nagkahiyaan na. Putya, eto na eh. Oo. Tinuloy niya. Tapos pag ahon niya, sira-sira yung damit niya, duguan siya, Oh! na-hospital siya. Ang taas ng impact. Walang nangyari sa kanya, sinabalian. Or... Medyo Ribs, mali-mali yung utak niya nung for a few years. Akala ko pa naman maganda yung storyang to. Pare, Nabaliw siya. Napaliw siya. Hindi, okay na siya ngayon. Nakapagpelikula siya nung 90s. Naka-recover na siya, okay. pero medyo matagal. Pero it's worth it. The dark Worth it that ba drove yun? me It's crazy. worth it. Ilang Hari taon? ng stunts. Well, ako, hindi ko na siya matandaan. 1984. Kilala ng tatay niya yan. Si Dante Barona. Oo, Dante Sige, Barona. tanong ko AirPods ka ba? Kailan Dante Barona? Ay, siraulong tumalon sa San Juanico Bridge. Oo. Yung nabaliw. So, nung time na yun, malamang sikat pa yung San Juanico Bridge no? Kasi kakatayo lang. 85, 86. So, medyo matagal na yun. Sa Panahon ni Manila. Marcos ng San Juanico Bridge, di ba? Mm. Diba? As bagay, 20 years panahon ni Pero, Marcos. Eh. Never astig again, yung pelikula yan. Ano na? Astig yung pelikula yan. Paon Kasi kayo Pilipinas. yung, sabi pa ng leading lady niya, Dante, wag! Tapos talon siya. Oh. Tumalon siya. Kasi ang... Teka lang, hindi ba Dante totoo yung pangalan? Oh, ganun din ginamit eh. Ang kwento kasi noon, yung girlfriend niya, mabubulag, kailangan na pang opera. Kaya naging stuntman siya. Ang bayad doon sa talon na yon. Pang-opera. Oo. Tapos ginoyo rin siya. Putas, hindi siya binayaran. Hindi siya nabayaran. Ginawa niya, binalikan niya yung mga goons na Tapos nang inupakan stapa niya. sa kanya. Yung ginulpi Pero niya may lahat. tanong ako, since nag-shoot sila ng film nun, paano nila tinapos yung shooting? O yun yung huling shot? Yun na yung huling shot na Oo, ginawa nila. Tapos sinuting na nila lahat. Ayun. Inisip nila siguro, yung huling shot natin, tatalong ka San Juanico Bridge. Ha? Just in case lang, may mangyari sa'yo, pare. Then, medyo pagkatalon niya sa San Juanico Bridge, may 20 minutes pang action. Okay. Pero Pero malamang- yung shooting malamang sa dulo Malamang yun. yun na yung huli. Oo. Puta, napunit yung damit niya. Punit, tas duguan yung ilong niya. Puta, yung impact, Yung no? impact, grabe. Napunit yung damit mo. Minith Busters yun alam ko eh. Ang ganda pa ng theme song yun. Shanghari! Shanghari! Talaga? Oo. Grabe. Angas. Oo. Dante Barona. Oo. What a So, man. so, pag napanood ni Mick Foley yan, si Oo. Dante Barona, puta baka halikan niya yung paa ni Dante Barona. Hell in the Cell. Oo nga. Oo. may mga... Pero kay Mick naman, tangin na semento yung binagsakan niya eh. Tsaka table. Oo. Tapos bumalik pa siya, tapos nagpa-chokeslam siya ulit. Tapos ng ano. Sobrang... Tsaka kadiri yun nangyari sa kanya, yung lumusot yung ipin niya sa ilong Akala ko niya. nga, tangko lang ako, sipon ba to? Oo, Tangin lang yung ngipin ipin niya. pala niya yun. Pare. Kaya pala siya ngumingiti. Oo. Kasi tangin na. Meron ka bang Hmm. fantasies na maging stuntman ka pa or... Kung mas bata ako, tatalon din ako sa San Juanico. Ikaw, eh. French. O kaya, syempre, mahilig ka rin sa 80s wrestling. Gusto mo rin sana maging wrestler. Tems. Nag-try siya mag-wrestling dati. Hindi parang, Nakitrain ka, di ba, for a while? hindi No, hindi. Nandun ako eh. Yung matandaan yun. Sa Fit Plus pa. Hindi ako Yung nakitrain. Basurang ring. Hindi ka ba nag-bump? Pero nandun ka, di ba? Nakatandaan ko. Kamusta? Sakit? Ang mag-wrestling? Oo. Oo. Sakit eh, no? Kaya rin parang napapaisip ako kung babalik ako o hindi. Masakit eh. Yun talaga yun eh. Si Andre nag-training. Oo. Nakadalawang linggo siya. Durog ang tuhod ko, pare. Mhm. Tangin. Ano pangalan ng Andren the Giant? Hindi, ang akas pa. Si Pato Fucker. Dude, ang akas pa ng naisip ko. Ano? Si Don Parusa. Alam mo, nag-accomplish ka ng training, tapos gawin mo yun. Feeling ko, we gonna make money, pare. Yan na si Don Parusa. Sikat na akas eh. Tapos i-live mo yung gimmick mo, yung tipong parati ka na nagta-drugs, tsaka nag-alcohol. Tapos marami kang babae. Ganun. Finisher ko pa, halik ni kamatayan eh. Sobrang, The Reaper's Kiss. sobrang epic eh. Tapos back club lang siya. Ay, nako. Nag-degrade na tong quality ng episode na to, mga Parang kaibigan. tuhod namin na rin. Parang tuhod Oo. namin ni ano. Nagde-degrade. Basura kayong dalawa. Andito na, kinuha namin si Ryan MC kasi kailangan namin ng additional viewers and listeners dahil walang kwenta yung podcast namin at may Ano? kwenta yung sa kanila. Huwag mo naman Tangina. sabihin yung Red. Tangina, Kakabalik ko lang eh. Parang hindi nga tayo top 100 nung mga huling 2 linggo eh. Alam mo bakit? Basta wala ka. Wala kasi ako noon pa. Hindi, nung wala ka nag-top 1, nag-top 2 tayo. Nag-enjoy yung mga tao. Na-share siya sa ano. Okay, mas mabango tong room ah. Sinare siya ni Joe Rogan. Mga ganun.
Ganong level. Si Joros yun. Joros Gamboa. Napakawalang kwento na po to. Ending ng podcast na to. Health issue, salamat. Sa Salamat, Rems. Mabuti naman ng iyong kalagayan ngayon. Like, pag i-rate mo yung health mo, 1 to 10, Habang nakaupo ngayon, 9 out of 10 ako ngayon. Talaga? Or almost 10. Talaga? Oo. Almost 10? Wala akong sakit ngayon eh. Walang masakit sa'yo? Walang... Nga pala, yung likod ko medyo... Malaki ata yung likod. Malaking bagay yung likod. 8 out of 10. Okay, 8 out of 10. Pati mga joints ko. Pag nagwe-weights ako yun, para iba na rin yung mga siko ko eh. Baka may problema na yan. Baka hindi mo... Kulang lang siguro sa collagen. Baka ganun. Pudpud na. Siguro. Ikaw, kung i-rate mo yung health solid, a high 5 out of 10. High 5. Ako siguro mga 4. Seryoso? 4. Diabetic ako, stone former ako. Ako depressed lang naman ako. Obese ako. Depressed lang May ako. ADHD ako. Depressed alcoholic. Pero Mapait naman na ako eh. tayong tatlo, hindi tayo mag-aanak eh, no? Hindi na. Wala nang, no time for that shit. Pagkatapos ito, sipaan tayo ng bayag. Para panigurado lang. Pwede naman natin hindi gawin. Pwede naman papasectomy, Rems. Ayun. So, may po-promote ka ba? Wala. Gawin nyo lahat ng gusto nyo. Yun ang Angas. Yun ang maangas. Angas doon. Po-promote ka ba? Wala. Putang gawin nyo lahat ng gusto nyo. Bahala kayo dyan. Angas. Andren, i-sign us off on a very healthy episode. You know what, brother? Pwede na kayong matulog. Di ba pwede na tayong matulog? Pwede na tayong matulog. Bobong puta. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.